Good morning po sa bawat isa. Happy New Year pong muli. Ayan po, parang hangina po. Happy New Year po. Ayan, batiin niyo po yung katabi niyo ng Happy Lord's Day. Ayan. First Sunday of the year. Amen. At praise God dahil pinili po natin ang unang linggo ng ating taon ay ibinigay po natin sa ating Panginoon dahil sa Kanya naman po talaga ang bawat linggo ng ating pong mga buhay. Maging ang ating pong pang-araw-araw ay sa Kanya rin po. Mga kapatid, ay espesyal po ang linggo pong ito at sa mga susunod po na hindi lamang po ngayong taon, kundi sa mga susunod na taon ay tatawagin na po natin ang ating first Sunday na Vision Casting Sunday. Sabihin nyo nga po, Vision Casting Sunday. Yan po. Vision Casting Sunday. Bakit po vision casting? Dahil ngayon po ay ibababa po natin o ibinababa po natin mga kapatid ang ating pong tema para sa buong taon. Sino pong nakakaalam ng tema po natin para sa buong taon? Advancing ano po? Iyon. Ano po ulit? Iyan. Kala ko advancing lang po eh. Para mag-advance po ng sahod eh. Iyan. Advancing God's Kingdom. Praise God po. Sabi ko nga po, this is our Vision Casting Sunday, Advancing God's Kingdom. From being empowered, dahil tayo po ay na-build up, tayo po ay na-rebuild, ngayon naman po ay tayo ay mag-a-advance. Living as Christ's witnesses. Alam niyo po, tayo po mga kapatid, we are living in a time when everything is moving fast. Tama po ba? Siguro po yung mga kapanahunan po ng ating mga matatandang kapatid ngayon, dati po, 'di ba, mga 1970s, 1980s, mahirap pong magbigay or mag-send ng sulat dahil talagang isusulat mo pa. Idadaan mo pa sa post office, tapos tatanggapin nila, ibibigay nila sa recipient at siguro tatagal po ng mga ilang araw o buwan pong tinatagal pag sa Pilipinas lang. Sino pong nakapag-try na po niyan? Napaghalataan po yung mga edad po natin, no? 2 weeks. Pero pag sa ibang bansa po, kunyari, from here to America, ganon din po, matagal din po. Matagal po, di ba? Pero ngayon, kahit yung kaibigan mo, kapamilya mong nasa Amerika, sino po dito nung New Year, talagang naka-video call po sila. Di ba? Ang bilis po, tama? Ang dali po. And yung technology po natin, it is advancing. Andiyan na po yung mga, tinatawag nga po nating AI. Tama po? Yung mga, meron po yung mga mga kotse na self-driving na eh. Nakakita na po ba kayo ng gano'n? Sa ibang bansa, meron na pong gano'n. Self-driving na po siya. And the information is everywhere. Nandyan po yung informasyon sa social media. At hindi na nga po natin alam kung ano po yung fake news sa hindi eh. Lalo na po pag yung may mga AI, nakakita na po ba kayo ng mga video na AI? Ba ang hirap pong i-distinguish, ang hirap pong identify kung totoo ba to o AI? Kaso bigla-biglang yung tao nagiging aso po eh. Di ba? Pag sa AI eh. And then, people are busy. Masyado po tayong busy. Tama? Sino po magsabing hindi sila busy? Kahit yung mga nanay na nasa bahay, busy pa rin po yan, mga kapatid. And we are so connected online, but somehow we are disconnected spiritually. Marami pong naging successful, marami pong successful ngayon, but they feel lost. At marami pong informed, but they are not transformed. And the question is not, ang tanong po ay hindi, is the world changing? Dahil nagbabago po talaga ang mundo. At sabi po ng Bible, ang mundo na ating ginagalawan ay pasama ng pasama. But the real question is, ang iglesia po ba natin ay umaabante? Is the church advancing? And Jesus never said, you will maintain the church. Wala po tayong makikita sa Bible na sinasabing, you will maintain the church. Kundi, ang sabi niya po, you will be my witnesses. And that's our theme for this year, Advancing God's Kingdom. And a new year is a divine invitation po. May paanyaya po ang Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, invited ka. Yan, invited po tayo, hindi sa kainan, yan po, hindi sa birthday. Tayo po ay invited. The church every New Year is more than a date change. Hindi lamang po pagbabago ng taon. Dahil ang sukatan po dyan yung pag-ikot ng
earth, ng mundo sa araw. It is a divine invitation. Sa scripture po, sabi po dito, God often mark new seasons with new direction. Pag may new season ng buhay mo, merong tinuturong bagong direksyon ang Panginoon. Take note of that. Kapag ka may ibinigay sa yung bagong promotion ang Panginoon, new season ng buhay mo yan. At may itinuturo ang Panginoon. Kapag may binigay na bagong blessing sa iyo ang Panginoon, may tinuturo at may direksyong pinapatahak sa iyo ang Panginoon. Ganon din, kung may pagsubok tayong pinagdaraanan, meron ding bagong direksyon na tinuturo ng ating Panginoon. Sa bawat pagpapalit ng season ng buhay po natin, there's a new direction na binibigay sa atin ng Panginoon. Nung ang Israel po, sa pangunguna po ni Joshua and Caleb, na tumawid po sila sa Jordan River, after their 40 years in the wilderness, new season ng buhay po nila yon, mga kapatid. Ano po yung season ng buhay po nila? Season of conquest. Nung 40 years before, that was their wilderness. Pero ngayon, it is the season of conquest. Sa ating pong iglesia na dumaan ng mga ilang taon of rebuilding and building, that is the season of rebuilding. But ngayon is the season of advancing, mga kapatid. Makikita nyo po, ang principle ng new season, new direction, nasa Bible po yan. And hindi lamang po binabago ng Diyos ang ating kalendaryo, kundi binibigyan niya tayo ng bagong assignment. Natanong nyo na po ba, nung nagpalit ng taon, Lord, ano bang assignment ko ngayong taon? Sige po, isipin nyo po. Ano bang assignment ko sa aking pamilya? Ano bang assignment ko sa aking trabaho? Ano bang assignment ko sa iglesyang ito? Mamaya, matatamaan po ang dapat tamaan. Yan. Ang ano po sa akin ng Panginoon, tamaan ang dapat tamaan sa bagong taon, mga kapatid. And we stand at the doorway of a new year. Hindi lamang po pagpapalit ng kalendaryo, kundi pag-move forward, pag-abante, paglalim sa salita ng Panginoon at pagmimisyon. And the assignment for 2026 is clear. Ang sabi ng Panginoon, advance my kingdom. Hindi po maintain. Hindi lang po dapat natin mini-maintain ang church. Hindi lamang po dapat natin pinepreserba o pinepreserve ang church. At hindi lang dapat po natin pinoprotektahan ng church. Dapat po tayo ay umaabante. At ang taon pong ito ay hindi po aksidente, mga kapatid, because God has positioned us here because He is calling us to advance His kingdom. At meron po tayong aklat sa Bible na bubuksan. Ano po yung natapos po nating aklat last year? Corinthians po, no? Ephesians. Yan. Natapos po natin yung Ephesians. Ilang chapters po yung Ephesians? Ayan po, nire-review ko po kayo, ha? Ilang chapters po ng Ephesians? So, nyo po tignan ng Bible. 6 chapters. Yan, napaka konting chapter, pero binuno po natin ng isang taon. O halos, parang ano po, no, 11 months. Kasi yung Christmas season po natin ay Christmas special messages po. Bakit po ang pag-uusapan po natin ngayon ay aklat ng mga gawa? Why the book of Acts? Sino po dito yung nakabasa na ng book of Acts? From chapter 1 to chapter 28. Sige po. Hindi ko po kayo tatanungin. Magtaas po kayo ng kamay. Sino po? Sa mga Bible reading nila, nakapagbasa na ng book of Acts? Sige po, Brother Martin. Biglang tinanong eh. Ang Acts po ay napaka-action-packed po niyan. Action-heavy sa mga nakabasa na po. At pagka talagang binasa mo siya, puro mga action, puro mga gawa, puro mga story, yung makikita po natin doon from the apostles, from the disciples, and especially from Apostle Paul. Bakit po natin pag-aaralan ngayon ang Book of Acts? Because Acts shows us a church that is advancing, not just existing. Ang design po ng iglesia ay hindi lamang po para mag-exist, mga kapatid. Ang design po ng iglesia ay para umabante, para mag-advance.
When we open the book of Acts, sa mga nakabasa na po, hindi po natin makikita yung isang church na komportable. Kapag ang church ay komportable na po, mga kapatid, delikado po yun. Komportable po tayo sa isang church, malamig, masarap matulog. Di ba po? We see a moving church. At yung mga gawa po, or Book of Acts, hindi po siya about program. It is not about building. It is about people on a mission. Mula po nung Acts chapter 1 hanggang Acts 28, isinabuhay po nila yung Acts chapter 1 verse 8. The church is always going forward. From their Jerusalem, literal, to Judea, from Judea to Samaria, from Samaria to the ends of the earth. When we say to the ends of the earth, in this context is the known world during their time, which is the Roman Empire. And mga kapatid, because Acts is the story of God advancing His kingdom through ordinary believers who said yes to the Holy Spirit. Sasabihin po, sa ating pag-advance, maaaring meron po mga negative thinking tayo na, hindi ko kaya yan. Hindi ako para dyan. Nahihirapan ako mag-share ng gospel. Nahihirapan ako mag-Bible study. Nahihirapan ako mag-disciple o magpa-disciple. Hindi para sa akin yan. Pero mga kapatid, in the book of Acts, God or Jesus used ordinary believers. When we say, hindi naman po natin dinidiscredit yung kanilang ability, but they are pangkaraniwang tao, kumbaga. Pero ginamit po sila ng Panginoon. At ano po yung sabi po nila? Yes. Kagaya po ng sabi ng Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Nawa maging ganun din po yung puso po natin na, "Here I am, Lord, send me." Because, why the book of Acts? Because Acts teaches us that the church advances only by the power of the Holy Spirit. Bago po lumabas, o bago po ang iglesia ay pumunta sa, yung mga apostol ay pumunta sa iba't ibang dako at nagplant ng mga churches, ay naghintay po muna sila. Before the season ng mission po ng buhay po nila, they need to wait for the Holy Spirit. In Acts chapter 1 verse 4, sabi po, "Do not leave Jerusalem but wait for the gift my Father promised, which is the Holy Spirit." At tayo po ay lalakad ng naaayon lamang po sa banal na Espiritu. Sometimes, at most of the time mga kapatid, the most neglected person of the Trinity is the Holy Spirit. Agree po ba kayo doon? Or sometimes naman, it is the most, talagang binibigyan ng importansya. Pero mga kapatid, if the Holy Spirit is not there, there's no power. And if there's no power, there's no advancing. Ang ating pong iglesia ay hindi po dapat nakabase sa human wisdom, sa ating lamang pong karunungan, hindi lamang po nakabase sa kapangyarihan o authority ng church, at hindi lang din po nakabase kung marami bang laman yung ating pong mga bulsa. Ano man po yung status po natin, sama-sama po tayong lalakad. Mga kapatid, this year, kaya po natin pinili ang Book of Acts because we are declaring, "Lord, we don't want to do ministry in our own strength." Kapag tayo po narito dahil gusto lang natin, dahil sa sarili lang po nating lakas, we will surely fail, mga kapatid. Kapag tayo ay gumaganap sa ating mga ministries, sa mga elders po na narito, sa mga leaders, sa mga deacons, ministry heads, sa mga ministry members, kapag tayo ay gumaganap lamang of our own strength, sa sarili lamang po nating lakas, mapapagod lamang po tayo. Ang sabi nga po nila, mabe-burnout lang po tayo if it is our own strength. Pangatlo po mga kapatid, because Acts shows us a church that is deeply discipled, not spiritually shallow. Kung titignan po natin ngayon, sige po, mag-aminan po tayo ngayon. Kung titignan po natin ngayon, anong level na po ba, personally po and no judgment po dito mga kapatid, sagutin nyo na lang po sa inyong mga sarili, kung titignan natin ngayon yung ating level of maturity bilang mga lingkod at tagasunod ng ating Panginoon, nasa na po kaya?
yung ating level of maturity. Sa mga sandali pong ito. In progress po. Praise God. Kung in progress, wag lang po maging stagnant. Ayan. Na nabanggit na po. Mamaya, sabihin ko po yan eh. Sana po in progress. Wag po nasa level 1 pa rin. Wag po nasa parang baby pa rin po. Ang tagal na po natin Kristiyano, pero yung maturity po natin ay pang baby pa rin. Wag naman po sanang maging ganon. Alam niyo po, ang gawa o Book of Acts, sabi nila marami pong miracles dyan. Amen? Maraming miracles po dyan. Pero, alam niyo po ba na ang Book of Acts is not about miracles? It is about maturity, mga kapatid. The Book of Acts is about maturity. Sabi po ng Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teachings. Devoted, mga kapatid. Notice the word. Pag sinabi pong devoted, ano pong ibig sabihin nun? Hindi po sila convenience, may ang tawag po convenience Christian, na kapag okay, sige punta, pag may blessing, sige punta, kapag may mga pagpapala, sige maglilingkod ako Lord. Ang tawag po doon, convenience Christian. Yung kapag ka okay ang buhay, sige maglilingkod, pero kapag ka medyo gumugulo, parang gumugunaw na, ay hindi mo na makita, nawawala na parang bula. Hindi rin po sila Sunday-only Christians or Sunday-only believers. They were committed to God's Word, fellowship, prayer, and obedience. Yung mga baby po, sa mga may baby po dito, di ba? Yung baby po, blessing po yan. Amen? Pero kung yung baby po na yan ay 30 years after a baby pa rin, ano pong mangyayari po? Sabi, blessing pa ba to Lord? Ang hirap po kayo mag-alaga ng bata. Tama po ba sa mga may alaga po ngayon? Kahit yung mga, sabi nga po, apostolic ministry, ang hirap po. Isang bata pa nga lang po eh. Di ba? Sabi nga po nila, mas maganda nga pagkababae yung anak mo na bata. Sino po mag-agree dito? Yung mga kapatid ko po kasi, nung bata, mababait po sila, medyo mababait. Kasi ano po yung babae. Pero ano naman po, parang pagkababae naman, matampuhin ka agad. Di ba? Iiyak agad pagka na ano. Pag lalaki po, naku po, naalala ko po, yung pamangkin ni Sister Ana, si Dwayne po, nung bata. Eh minsan po, kami nag-aalaga. Alam niyo po yung parang gusto ko ng pingutin sa sobrang kulit eh. Tama po ba, Elder Alex? Pero tama po, di ba? Kapag ang bata ay habang buhay baby, yung blessing nagiging burden. Sorry to say, pero yung blessing nagiging burden, amen? Ang design po ng Lord sa atin bilang mga Kristiyano ay hindi maging burden. At hindi habang buhay baby. Mga kapatid, ang design po sa atin ay mag-mature. Sabihin mo sa katabi mo, mag-mature ka na. Pag na-offend yan, ibig sabihin hindi pa mature. Kaya ngayong taon po, tayo po ay dinidisipulo ng ating Panginoon. Yung pag-attend po natin ng Sunday service, that's discipleship. Yung lalong pag-attend po natin ng Sunday school, yun po yung discipleship. Hindi yung pagtapos ng Sunday service, ang hinahanap mo si pastor para makatakas ka na, oh. Makalabas ka na ng gate, oh. May Sunday school pa. May turo na naman. Hindi po. Pagka na-disciple yung heart po natin, Sunday school, gusto ko yan. Di ba? Amen? Mga kapatid, kaya mamaya po may Sunday school, ha? Titignan ko po kung nandiyan po kayo. Yun ang devoted, mga kapatid. Yung talagang hinahanap mo pa, tinatanong mo pa si Sister B, Sister B, may Sunday school ba ngayon? Kung wala, ako magtuturo. Dapat po ganun, tayo po ay nananabik. Isa pa po mga kapatid na part of discipleship, Bible study. Amen? At ngayon pong taon, ang sabi po namin sa Christian Ed Department, sa Christian Ed Ministry po natin, na lahat ng FCC Manila member ay magkaroon po ng Bible study. Kaya kung kayo po ay walang Bible study ngayon, inactive, or na-dissolve yung Bible study nyo po, magpalista po kayo kay
Ninang Imelda, kay Sister Imelda po. At para po makita po namin yung status po kung mayroon kayong Bible study at ilalagyan po natin kayo ng Bible study. Kung gusto nyo po ng face-to-face, online, wala pong problema. Ang mahalaga po, bawat FCC Manila member ay meron pong Bible study. At pangatlo po, sa discipleship, part ng discipleship po ay visitation, mga kapatid. Magpalista na rin po kayo kagad pagdating sa visitation. Wag po kayo mahiya. Kahit ano pong klaseng bahay ay papasukin po namin. Kami po ay sugod bahay gang. Sa mga nakakalam po, di ba? Hindi po kami maarte, kahit na kahit tinapay lang po yan, wala po problema. Ang mahalaga po ay makamusta po namin kayo sa sarili nyo pong mga tahanan at maipanalangin po namin yung buo nyo pong pamilya. Kaya po magpalista na po kayo, mas maaga, mas maganda po, palista lang po kayo kay Tita Imelda po ulit. Ayan, kung kailan po yung schedule na visitation nyo. Dahil kung walang magpapalista po mga kapatid, ako na po ang maglilista po sa inyo. Magugulat na lang po kayo, nandun na po kami sa sa kanto ng bahay nyo o sa mismong pintuan ng bahay nyo. Kaya pag nakita ko po mamaya na walang nagpalista, ako po maglilista po sa inyo. Amen po ba? Ayan, okay po. Pang-apat po, because Acts shows us that every believer is a witness. Witness po tayo. Sabi nga po ng Colossus, we are representatives. Mga kapatid, this year we are studying Acts because we believe that the kingdom of God advances when every believer lives on mission. Mga kapatid, sama-sama po tayo sa paghayo, sama-sama po tayo sa pag-imbita, at sama-sama po tayo sa pagiging witness ng ating Panginoon. Panglima po, because Acts shows us that the gospel cannot be stopped. Pinatunayan po yan ng Book of Acts. At kung titignan niyo po yung Book of Acts, yung ending niya ng Acts 28, ayan na po, parang hindi tapos, open-ended po siya. Pero during that time, si Paul po ay nasa kulungan, siya po ay nakatanikala, he is in chain, at siya po ay under house arrest. And the final verse, ito po yung napaganda sa Book of Acts. Yung final verse po ng Book of Acts, he proclaimed the kingdom of God with all boldness and without hindrance. Sabi ko, what? He proclaimed the kingdom of God with all boldness and without hindrance. Nang walang balakid, walang hadlang. Paanong nangyaring walang balakid, walang hadlang? Nakakulong nga po siya. Nakatanikala pa po at under house arrest. Pero na-proclaim niya yung gospel without hindrance. Hindi niya binigyan ng pagkakataon yung sarili niya na magkaroon ng excuse para hindi mag-share ng gospel. Kung si Pablo po na literal na nakakulong, in chains, may bantay pa po, hindi niya po hinayaan yung sarili niya na mamatay na lamang po na hindi na i-share yung gospel. Kaya po meron pong 13 epistles na naisulat po si Paul, mga kapatid. At ano po ba yung mga umaadlang sa atin? Takot po ba yan? Pangamba? Judgment? Baka i-discriminate tayo? Baka husgahan tayo sa ating pag-share? Mga kapatid, ano man po yan, alalahanin po natin, kasama po natin ang Panginoon. Because Acts is still being written through us. Not in a literal or structural sense na yung Book of Acts ay nadadagdagan, hindi po. But the church from the 1st century AD ay yung church pa rin hanggang ngayon na nagpapatuloy. Marami pong pinagdaanan ng church. Hindi po ang FCC Manila lang kundi the universal church ng ating Panginoon. Marami pong pinagdaanan. Pero hindi po ito napabagsak ng kaaway. Huwag po nating hayaan na sa atin po huminto yung Book of Acts, mga kapatid. Tayo po yung magpapatuloy po nito. So ano po yung panawagan sa atin ng Panginoon? Ano yung pastor? Intro pa lang? New Year na New Year, pastor Intro pa lang po yun, mga kapatid. Introduction po ng Book of Acts. Kayo naman. What is God's call to us this 2026? Katingin niyo po, anong panawagan sa atin ng Panginoon? Una,
We are called to be Spirit-empowered people. Mga pinapalakas ng banal na Espiritu. Sabi po ng mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, it is the capability or the ability to do something. Yun po yung ibig sabihin ng kapangyarihan. Pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Bago po sila ipinadala, pinuno po muna sila ng banal na Espiritu. Bago po nagkaroon ng mission, next slide po, ay naghintay po muna sila. At bago po nagkaroon ng pagkilos ng movement, there was prayer. Bukas po, January 5 hanggang January 11, which is, if I'm not mistaken, Sunday po, ay magkakaroon po tayo ng prayer and fasting, mga kapatid. Ginagawa po natin yung principle ng Bible. Bago po sila humayo, bago po sila gumalaw, bago po nagkaroon ng movement, ay meron munang prayer. May waiting time po muna. Mamaya po, i-discuss ko po yan during the announcement kung ano po yung guidelines po natin sa prayer and fasting po natin. Mga kapatid, wala pong advancement kung walang empowerment. Kailangan po muna tayong palakasin at bigyan ng ability ng ating Panginoon ng kapangyarihan to do the ministry. Mabigat po yung hamon po sa atin ng Panginoon ngayong taon. Hindi po madali. Pero alam ko po na kapag tayo po ay natutong maghintay at natutong manalangin, ayan po ay susi para sa matagumpay na taon. Hindi lamang po sa iglesyang ito, kundi sa bawat pamilya po ng FCC Manila. Kaya po natin gagawin yung prayer and fasting. It is a spiritual readiness po natin para po sa ating buong taon. Dapat ready po tayong harapin ang buong taon. Alam niyo po, kahit gaano po kaganda yung kotse po, di ba? Yung kahit gaano mo pa yan bihisan or gaano mo pa yan i-design na sobrang ganda, sports car, na sobrang ganda ng details niya, kung wala pong fuel, o kumbaga pagka electric ka, kung walang battery yon, hindi naka-charge, hindi po tatakbo, tama po? Kahit ano pong ganda ng mga plano po natin, kahit gaano po karami yung mga programa po natin sa church, kung wala yung paggabay po sa atin at kapangyarihan ng banal na Espiritu, wala po tayong magagawa. Hindi po tayo aandar, mga kapatid, because the Holy Spirit is our fuel, mga kapatid. Kaya mahalaga po yung prayer and fasting sa pagsisimula po ng taon. Yung early church po, they had no buildings na sobrang lalaki. Wala po silang ganong kalalaking mga budget. At wala po silang political power during that time. Pero isa lamang po meron sila. Banal na Espiritu. Kaya po sila nakagalaw. Amen po? At tayo po susunod lamang kung saan tayo dadalhin ng banal na Espiritu. Kung saan tayo dadalhin ng salita ng ating Panginoon. And they turned the world upside down. Pangalawa po mga kapatid, we are called to be a discipled church. Ito po yung magiging identity po natin ngayong taon. Tatlong identity. Spirit-empowered people, discipled church. Bubuhayin po natin yung mga natutulog po sa katawan po natin ng mga Bible study leaders. Baka Bible study leader ka, natutulog lang yung katawan mo. Diba? Baka ikaw ay ministry head, pero hindi ka pa natatap, hindi pa natatap yung potential mo. Yan po yung ating pong gagawin ngayong taon. Sabi po ng mga Gawa 2:42, inilaan nila ang kanilang mga sarili. Sa English po, they devoted themselves. Maganda po sa English devoted. Upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Pag sinabi pong devoted, persistent. Talagang masigasig, mga kapatid. Intentional. Sasadyain po. Hindi yung medyo tinamad lang po ng konti. Cancel ko na lang kaya yung yung dissertation ni Pastor. Hindi pa ako nakapaglinis ng bahay eh. Cancel. Di na muna ako atin ng Bible study ngayon. Hindi ako okay. Parang ironic po yun. Diba po? Pag sinabing devoted, persistent ka, intentional, and faithful.
Teaching. Pag sinabi po natin teaching, sound doctrine, hindi lang po basta pagtuturo. Marami pong nagtuturo pero mali-mali po yung pagtuturo, mga kapatid. Fellowship. Ito po yung life-on-life discipleship. Breaking of bread. Ayun po yung ginawa po natin kanina. Unity and remembrance. O maging yung mga pagsasalo-salo po natin when we have fellowship. And then prayer, dependence sa ating Panginoon. Ang growth ay intentional, mga kapatid. Sinasadya po yan. Hindi po yan parang darating lang po sa atin na magmamature po tayo bigla. Tayo po, dapat po iyan ay intentional. Sabi po dito, discipleship is not, sige po, optional. It is essential. So, hindi po option na magkaroon ka ng Bible study. Sabihin mo sa katabi mo, hindi option. Mahalaga po yan. Ang church po ay hindi natatapos ng 10:30 lang po at tapos ng church. Ang church po ay nagpapatuloy hanggang sa ating mga bahay, hanggang sa ating mga Bible study, mga kapatid, nagpapatuloy po ang church. Salvation is the starting point, discipleship is the journey. Yes, we are saved. Tayo po ay pinapaging ganap sa Tagalog ko. Ang ganda po ng justified po yan sa English, pinapaging ganap. Pero pagkatapos po ng pagpapaging ganap ng ating Panginoon, ay yung tinatawag pong sanctification, which is pagpapaging banal. Tayo po ay pinapaging banal, and that is discipleship. Sabihin nyo nga po, discipleship. Ayan yung gagawin po natin ngayon. This year, we are committing to grow. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Committing to grow. Grow in the word, grow in character, grow in obedience. Yan po yung commitment po natin as a church. Na tayo po ay lalalim sa kanyang mga salita. Na tayo po ay lalalim sa ating mga pag-ugali. At lalalim sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Hindi lang pwedeng a-attend po tayo, magsisimba, tatanggap nung Santa Cena po natin, kanina tumanggap po tayo at aalis. Hindi po ganun. Ang church po, it is a place to grow. It is a place to be discipled and it is a place to be a discipler, mga kapatid. At ang hindi naman po pangarap, kundi ang na-envision ko po, mga kapatid, na hindi lamang po kami ni Elder V ang tatayo pagdating ng Sunday class po natin. Maaring may mga ibang leaders based doon sa ating yung discovering spiritual gifts. Nakita po na namin doon kung sino may mga gift of teaching eh. So maaring ngayong taon ay matap po kayo para matrain, para magturo sa ating pong Sunday class. At pag sinabi po ng leader na gusto mo bang sumama? Yes, kagad, mga kapatid. Kung ano po yung ugali nung mga disciple nung early Christianity, mga kapatid, dapat ganoon din po tayo. Yes, Lord, susunod ako. Bakit po? Tignan niyo po ito Hebrews 5:12. Ito po ang sabi nung author ng Book of Hebrews. Basahin po natin maigi. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Ayan. Ano pong ibig sabihin pag sinabing ganun? Ibig sabihin matagal na sila sa church. Sabi, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Matanda na, matagal na po, ibig sabihin na matagal na po sa church, pero hindi nag-grow. Pinagalitan po ng Book of Hebrews, ng author, sabi, dapat sana tuturo na kayo ngayon eh. Pero, tuturuan pa rin kayo, tinuturuan pa rin kayo. Kumbaga, ganyan po yung pagkakasabi. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas sa pagkain. Dapat sana'y kumakain na po sila ng solid food, figuratively speaking. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Baby pa rin po, mga kapatid. Tumanda na po, tumagal na sa iglesia, pero yung maturity ay pang baby pa rin. Hindi nag-mature. Kaya makikita mo yan Ang taong hindi nag-mature, makikita mo sa pag-uugali. Makikita mo sa lalim ng pagkaunawa niya sa salita ng Diyos.
Alam niyo po, makikita niyo po yun sa pag-ugali. Kapag ka nagkaroon ng conflict ng issue, anong kagad pinapanguna niya? Emosyon. Tama po ba? Emotions. Madaling mag-react. Nire-remind po tayo ng Hebrews, nire-remind po tayo ng Diyos that He desires maturity. Hello po mga kapatid, God desires maturity sa ating pong mga buhay. At ang panalangin ko po ay wala pong maiwan sa atin. Wala pong maging baby hanggang sa pagtatapos ng 2026. And lastly mga kapatid, sabihin niyo po, lastly na. Yan. We are called to be a bold witness. Tayo po'y kinatawan ng ating Panginoon. Hindi lamang po tayo basta witness, we are bold. When we say bold, we are firm. Wala po tayong takot at ready to show up para po sa ating Panginoon. Sabi po ng mga Gawa 8:4, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagkaroon ng pagkawatak-watak due to circumstances or situation na hindi ko na po i-spoil dahil pag-aaralan po natin yan. But, hindi po nila hinayaan yung pagkakawatak-watak po nila na maging sanhi upang matakot silang mag-share ng gospel, kundi ito po yung naging paraan nila upang mas lalong kumalat pa po yung salita ng ating Panginoon. At sabi po dito, the enemy meant it for harm, but God used it for advancement. Ginamit niya po yung pagkakawatak-watak ng mga believers during that time to spread the gospel. Hindi po sila naghintay sa pulpito. They did not wait for pulpits. They did not wait for titles. Hindi po porket naging leader sila, doon pa lamang po sila mag-share. They preach wherever they were. Kaya mga kapatid, sabi nga po sa next slide, ikaw ang strategy ng Diyos sa community mo. Yung workplace po natin, it is our own mission field. Makapagdala lang po tayo ng isa from our workplace. Praise God, mga kapatid. Amen po ba? Sa mga nagtatrabaho po dito, isa lang po, madala po natin sa ating Panginoon. Praise God po. Amen po ba? Parang hina po. Dapat ready po tayo for the challenge. Amen po? Yung workplace po natin, kaya kanilagay ng Panginoon dyan, hindi para wala lang. Tama po ba? Inilagay ka ng Panginoon dyan para ikaw yung magsilbing ilaw. At yung ilaw na nakakapanghawa na madadala mo siya sa Panginoon. And your family is your ministry. Priority po natin yung family po natin. That is our ministry. Alam niyo po yung mga early believers, hindi po sila nag-complain. During their time, sinusunog po yung mga tao. Yung mga believers, ginagawa pong poste ng ilaw sa gabi. Literal po na ginagawang ilaw sa daan. Pero hindi po yun yung nagsilbing daan para lalo silang matakot. Yun po. Yung iba nga po, pinapalapa po sa leon at pinapanood pa ng maraming tao. Pero hindi po yung nagsilbing daan para matakot sila na umabante. Yun pa po, bagkus yung naging dahilan para mas lalo silang magpursige. And the final challenge to us, mga kapatid, is, will you be empowered? Will you be discipled? And will you help advance God's kingdom? Tayo lamang po sa ating mga sarili yung makakasagot niyan. Iiwanan ko po ito bilang isang hamon po sa atin. Sa pagbubukas po ng taon, hindi nyo po maririnig yung mga God's blessing and all dahil ako po ay naniniwala na kapag tayo po ay lumalakad sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Yung blessing, darating na lang po yan. Kaya hindi ko po focus yung topic po natin ngayong taon na pagpasok blessing. Why? Darating po yan. Ibibigay po yan ng Panginoon sa mga faithful sa Kanya, sa mga nagtatapat sa Kanya. Pero ang tanong po sa atin, aabante po ba tayo? Tanong mo katabi mo, aabante ka ba? Marami pong pinapagawa sa atin ng Panginoon. At ngayong 2026, ito po ang declaration po natin. Meron po tayong
declaration bilang isang church. Sabay-sabay po nating i-declare. Dapat po tatagalogin ko kaso sobrang haba po nung tinagalog ko siya. Kaya sabi ko, sige po, English na lang po. Sa mga magsasabi kung ano, itatranslate ko na lang po mamaya. Mahaba po kasi. So, sabay-sabay po nating basahin ng malakas na tayo nagdi-declare that this is our church for this year 2026. Sabay-sabay po nating bigkasin. 1, 2, 3, go! This 2026, we are a Spirit-empowered church, advancing God's kingdom, maturing disciples, transforming our community, and reaching the nations for Jesus Christ. Ayan po ang dapat maging tibok ng puso ng bawat FCC Manila member. Amen po? And that is advancing God's kingdom.